Hello sa ating mga SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Lydia Candelario. Hi ma'am. Sabi niya, Ma'am, ilang taon po ba ang pagiging pensioner? O gaano katagal ang pagiging pensioner? Kaya naman po sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Paano nga ba tayo magiging pensioner ni SSS? Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang po i-congrats yung bagong pensioner dito ni SSS guys na within 24 hours lang na application sa kanyang SSS online account na approve na agad ang kanyang retirement. O diba, basta maayos lang talaga guys yung record nyo with SSS, hindi nyo yung pababayaan, mabilis lang po ang approval sa retirement. Alright, so let's proceed. Number 1, para po tayo ay magiging pensyonado ni SSS, kailangan po natin ng at least 120 months na contributions. Ibig pong sabihin, hindi bababa sa 120 months na contributions ha. Kahit po yan, hindi tuloy-tuloy na hulog guys. Basta ang total po, lahat ng contributions mo kay SSS ay aabot ka ng hindi bababa sa 120 months na contributions. Ang 120 months na contributions na ito ay ito po yung pinaka-minimum na requirements sa pinaka-mababa. Siyempre, kung mas mataas na contributions, mas maraming contributions kay SSS, mas malaking pensyon, mas malaking monthly pension ang matatanggap mo mula sa SSS. Number 2 po, ang retirement age ng application po natin sa SSS para po tayo ay magiging pensioner, dalawa po yun. 60 to 64 years old, yan po ay optional retirement. Ibig pong sabihin guys, gusto mo na bang mag-pension kay SSS or magtatrabaho ka pa, continue ka pa sa pagtatrabaho? Pipili ka lang dyan sa dalawa na yan. Okay? Dahil kapag pensionado ka na ni SSS at nagtatrabaho ka pa sa ganyang age, 60 to 64, isususpend po ni SSS ang iyong monthly pension. Magre-reapply ka lang yan guys kung gusto mo nang magpe-pension ulit with SSS. Dahil ang 60 to 64 years old po, required pa si company na kayo ay bawasan ng monthly contribution sa SSS. Maliban na lang kung kaya nyong pakiusapan yung company nyo, ma'am, pwedeng wag mo na akong kaltasan ng SSS dahil pensyonado na po ako. Ganon. Okay? At ang isa naman guys ay 65 years old. Yun po ay compulsory retirement. Ibig po sabihin ng compulsory retirement guys, kahit nagtatrabaho ka pa, at the age of 65 years old, pwede ka na rin pong mag-apply ng pension kay SSS. Kahit ikaw ay nagtatrabaho pa, makaka-receive ka na ng monthly pension with SSS. Dahil at 65 years old guys, hindi na po required si company na kayo ay kaltasan ng mga mandated contributions, mga government contributions. So kapag nagtatrabaho kayo at 65, hindi na kayo dapat kakaltasan pa ng company nyo ng contributions. Tapos, tatanggap ka na rin ng monthly pension with SSS habang ikaw ay nagtatrabaho. Number 3 po, sa katanungan niyo kung gaano ba katagal ang pagiging pensionado with SSS. This is lifetime po. Habang buhay pa kayo, kayo po ay makakatanggap ng monthly pension with SSS. Kahit pa umabot ka na ng 100 years old guys, kung ganyan katibay yung lifetime mo dito sa mundo, makakatanggap ka pa rin ng monthly pension with SSS. Meron akong kakilala at the age of 60 years old, nagpe-pension na siya with SSS. Ngayon siya ay mag 70 years old na. So 10 years na siyang tumatanggap ng kanyang monthly pension with SSS. So ang monthly niya is 4,000 pesos. So i-times natin yan to 10 years. So ngayon, ang natatanggap niya ng pension mula kay SSS nasa around 480,000 na. So hindi pa kasali dito yung 13th month pension na natatanggap niya yearly, no? So 10 years na rin siyang nakaka-receive ng 13th month pension niya tuwing December. Number 4 po, ito pinaka-importante din to sa lahat, no? Kapag si pensioner ay namatay at buhay pa ang kanyang legal spouse at meron siyang below 21 years old na anak, sila po ay magpapatuloy ng iyong monthly pension. Yung asawa mong buhay, tatawagin yan siyang survivor spouse pensioner. At kung meron pa kayong below 21 years old, so pasok din po yan sila sa pagiging dependents pension. Pero po kapag si pensioner na namatay ay wala ng legal spouse at wala na rin below 21 years old na anak, ang kanyang secondary or designated beneficiary ay maglalamsam po sa SSS. Pero depende po kung may malamsam pa po sila.
Bakit? Dahil papasok na, kapag wala ka ng primary beneficiary guys, papasok na po dito ang 5-year guaranteed period na kung saan po kapag ikaw pensioner, naka 5 years or more ka nang nagpension with SSS, ang iyong secondary or designated beneficiary ay wala na po silang malalamsam pa sa SSS. Maliban na lang po, kung ikaw pensioner na namatay ay hindi ka pa naman naka 5 years na pagpensyon kay SSS. Let's say, 3 years kang nagpensyon sa SSS, namatay ka. Wala ka ng legal spouse at below 21 years old na anak. Pero buhay pa yung secondary mo. Or kaya naman, pag walang secondary, si designated. So yung natirang 2 years, yun po ang paghahatian ng iyong beneficiary. Secondary or kaya naman yung designated. Kung alin man sa dalawa yung buhay. Basta laging mauuna po si secondary ha. Pag wala si secondary, tsaka po papasok ang designated beneficiary. Okay po, SSS members, and sa nag-comment po, sana po ay naipaliwanag ko po ito ng maayos. Marami pong salamat sa inyong panunood and God bless you all.